Wala kayong dapat sabihin. Gusto ko lang malaman niyo ang totoo. Pakiusap, sana walang magbago sa atin. Dahil dito ko malalaman kung naiintindihan niyo ko. At kung kaya niyo akong patawarin kahit ako'y nagkamali. Sige po, maghahanda na muna ako ng hapunan. Huwag po kayong mag-alala, Tita Marta. Nasaktan lang si Ate Fedra. Magiging maayos din po siya. Napakabait mong bata. Ibibigay ko lahat ng makakaya ko. Makita lang kitang maging masaya. Salamat po, Tita Marta. May naisip akong ideya. Kapag kasal na kami ni Fernando Jose, titira kayo sa bahay kasama namin. Gusto ko kayong makausap, Mr. Ayala, tungkol kay Fedra. Ano ang problema sa babaeng yon? Magre-resign na raw siya, hindi na siya papasok. Sino nagsabing hindi na siya papasok, Anibal? Si Fedra mismo. Nagsinungaling siya, Anibal. Hindi na talaga siya papasok dahil tinanggal ko na siya. Naghanap kami ni Becky at Lucy ng trahe de boda para sa kasal ko. Maupo po kayo. Mabait po si Fernando Jose. Maniwala kayo. Pero may isang bagay akong ayaw sa kanya. Pero baka kasi tama po siya. Ano yun? Hindi ko gusto ang galit na nararamdaman niya para dun sa babaeng pumatay sa kanyang papa. Tita, maniniwala ka ba? Hinahanap pa rin nila ng mama niya ang babaeng yon? At yung babaeng kriminal, nagkataong kaapelido natin. Siya si Soledad Romero. Kahit paano gusto ko sanang makalimutan ni Fernando Jose yung nangyaring trahedya sa kanila. Hindi masamang maalala niya ang papa niya, pati nang magluksa. Pero hanggang kailan niya dadaling na matinding galit sa puso niya para sa babaeng yon? Ang pagkakaroon ng matinding galit ay isang lason sa ating puso, Rosalinda. Kaya nga po gusto ko sanang mapatawad niya yung Soledad. Pero sobrang pagkamuhi niya rito. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na magpatawad na siya pero ayaw niya. Ayaw niya pong makinig sa akin. Nandito ako para kay Fedra. Magaling siyang sekretarya at masipag sa trabaho niya. 3 taon na siyang nandito. Tapos dahil lang sa maliit Hindi lang to dahil sa maliit na bagay. Ayoko na siyang magtrabaho dito. Pero kailangan po natin siyang... Meron na siyang kapalit. Mas bata sa kanya. Papasok siya bukas. Ang trabaho hindi dapat hinahaluan ng kapritsyohan. Habang nasa US kami, ang dami kong nakitang pangit niyang ugali. Kaya mas pipiliin ko ang sekretaryang may respeto sa akin. Wala akong mapapala sa mga tulad ni Fedra Perez. Malalaman na nila ang buong katotohanan. Si Valeria Altamirano, pinapahanap na ako at pag nahanap niya ako, mabubunyag na ang lahat. Kailangan ko nang gumawa ng desisyon. Hindi ko na kayang maghintay. Si Beto, nasan siya? Hindi ko po siya nakita. Tuwing uuwi siya, naliligo lang siya at aalis ulit. Wala nang pag-asa si Beto pa. Pero kung matutulungan ko siya. Huwag niyo na po siyang itatakwil ngayong alam niyo na ang totoo. Hindi anak, hindi. Kasalanan ko kung bakit siya nagkaganyan. Huwag na po kayong malungkot pa. Alam niyo po ba, si Tita Marta, kinausap niya kami kahapon. Ang sabi niya nung pinanganak niya raw si Ate Fedra, hindi niya to pwedeng makasama kung saan man siya. Kaya ipinagkatiwala niya kay Mama para maging maganda ang buhay niya. Oo, gano'n na nga. Pero bakit hindi niyo po ito alam? Matagal kasi kong nagtrabaho doon sa Estados Unidos. Hindi ko alam kung kailan niya binigay kay Dolores. Bakit hindi nila sinabi sa inyo? Dahil ayaw ng tita niyo. Pinilit niyang mangako si Dolores na ilihim niya to kahit sa akin. Alam niyo po, Papa, masama ang trato ni Ate Fedra kay Tita Marta. Hindi man lang niya matingnan. Sabi pa niya hindi raw niya kayang mahalin si Tita. Naawa tuloy ako sa kanya. Papasok na po ako sa trabaho. Mag-iingat ka. Sige po, Papa.
Alis na ako, Ingat. Lucy. Kailangan kitang makausap, Javier. Malapit nang mabunyag ang katotohanan. Umupa si Valeria ng detective para mahanap ako. Kaya kailangan nating maialis kaagad si Rosalinda sa Mexico. Sa lalong madaling panahon. Tama ka. Ito lang ang tanging paraan. Dahil kahit anong sabihin natin kay Rosalinda, ayaw niyang hiwalayan ang boyfriend niya. Susunod na linggo na ang kasal nila. Dumagdag pa ang problemang ito. Kailangan niya makaalis sa Mexico. Pero alam kong hindi siya aalis. Hindi siya aalis ng mag-isa. Dahil pwede akong sumama sa kanya. Saan naman? Pupunta kami sa Hutusco. Alam nila na taga ron ka, Soledad. Tingin mo makikilala nila ako? Sa Hutusco o kung saan mang lugar, Javier. Basta ang mahalaga, mailayo natin si Rosalinda sa Mexico para hindi matuloy ang kasal nila. Hindi, para nga siyang baliw. Ang dami niyang sinasabi sa akin. Kung gusto ko raw bang maging artista, yung mata ko, yung buhok ko, at marami pang ibang tungkol sa akin ang napansin niya. Hindi ko pa ba nasabi sa'yo? Sobra talaga ako natakot at kinilabutan sa kanya. Nababaliw nga ang lalaking yun. Teka, nandito si Lucy. Naku, Rosalinda. Pinuntahan kita rito agad kasi may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Mukhang masama ang dala mong balita. Narinig ko nag-uusap si Papa at Tita Marta. Ay, Rosalinda, ilalayo ka nila rito para hindi matuloy ang kasal niyo ni Fernando Jose. Inausap ko si Mr. Ayala. Bakit mo yun ginawa? Hindi ka pala nag-resign. Tinanggal ka niya. Maaga pa para makaramdam ka ng selos. Yung pinaplano nilang ilayo si Rosalinda para hindi matuloy ang kasal, malaking pagkakamali. Ngayon kasi kami ikakasal. Civil wedding lang po. Gusto po sana naming maging witness kayo sa kasal namin. Nang walang pahintulot, Rosalinda. Wala na tayong magagawa, Soledad. Dahil kasal na sila. Diyos ko, anong ginagawa mo rito, Soledad Romero? Rosalinda ay